Glory to the name of Jesus. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Tayo po ay nagpapasalamat sa Panginoon. Hallelujah, sa oras na ito. Tayo po ay narito. Hallelujah. Thank you, Jesus. And I would like to thank the presence of God. Hallelujah. Na tayo po, hallelujah, naparamdam niya muli sa atin ang kanyang pagkilos. Amen. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. And I would like to read, hallelujah, before po tayo, hallelujah. Kaupo. I would like to read yung passage kanina, hallelujah. And this is where our sermon for this morning centers around. In the book of 1 Samuel chapter 1, verse 13 to 17. Hallelujah. And reading in the book of New King James Version, hallelujah, it says there, verse 13, Now Hannah spoke in her heart, only her lips moved, but her voice was not heard. Therefore Eli thought she was drunk. Hallelujah. So, sobrang taimtim, hallelujah, nung kanyang panalangin. No, gumagalaw yung kanyang bibig. Nagmamatter siya. Hallelujah. Pero walang tunog na lumalabas. Hallelujah. At ang sinabi ni Eli the priest, sabi niya kay Hannah, lasing ka ba? Bakit ka anong ginagawa mo? Nananalangin ka pero walang lumalabas sa iyong bibig. So Eli said to her, How long will you be drunk? Put your wine away from you. But Hannah said, hallelujah, No, my Lord, I am a woman of sorrowful spirit. I have drunk neither wine nor intoxicating drink, but have poured out my soul before the Lord. Hallelujah. Hindi po ako lasing. Hallelujah. Talagang pong may dalamhati lang ako sa aking puso. 16, Do not consider your maidservant a wicked woman. Huwag naman po sanang ganon ang iyong tingin sa akin. For out of the abundance of my complaint and grief, I have spoken until now. 17, Then Eli answered and said, Sige, go in peace, and the God of Israel grant your petition which you have asked of him. Today, hallelujah, I would like to talk about, hallelujah, the prayer that never stops. A faith that never stops. Hallelujah. Isang panalangin at isang pananampalataya na kahit anong mangyari at kahit anong sitwasyon sa buhay, hallelujah, hindi ito tumitigil. Amen. Praise God. Thank you, Jesus. Hallelujah. Let me ask Brother Billy to pray. Hallelujah. Para po sa atin. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Let us all pray, mga kapatid. Panginoong Jesucristo, kami nagpapasalamat sa pagkakataon sa mga sandaling ito na iyong ipagkakalob sa amin upang kami muling makatanggap ng pagkaing spiritual. Lord Jesus, your words are already anointed. And once again, we ask, Lord God, that you anoint the man that you have chosen to bring your words today, our dear brother E.L. Burgos. Gamitin mo siya, Panginoon, ang buong mong kapangyarihan, ng buong kalayaan ay pinagkakaloob ng iyong banal na Espiritu. Hallelujah. Naway dumaloy ang iyong mga salita sa kanyang bibig, Lord God. Hallelujah. Nawa ang iyong makalangit na kaunawaan, Lord God, ang siyang mag-prevail, Lord God, sa aking kapatid na ito sa ngayon. At nawa, Lord God, mabusog ng iyong mga salita ang nagugutom naming mga kaluluwa. Sa mga sandaling ito, Panginoon, inaangkin na namin ang pagpapala, inaangkin na namin ang tagumpay, Lord God, hallelujah. Use Brother E.L., Lord God, hallelujah, mightily and boldly. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Hallelujah. Lahat ng pinagpala ng Panginoon, magsabing praise the Lord. Yes, hallelujah. Praise God, hallelujah. Batiin niyo po ang inyong katabi, hallelujah, na isang magandang umaga at maaari na po tayo makaupo. Thank you, Jesus. Hallelujah. First and foremost, mga kapatid, I would like to thank the Lord for giving me this opportunity and using our dear Pastor James, hallelujah, na tayo po ay nabigyan ng ganitong pagkakataon. Palagi ko sinasabi sa inyo, mga kapatid, I am always grateful. Kahit ilang beses na po ako tatayo dito, mga kapatid, ilang beses nyo po ako makikita, hallelujah, it is always with great honor, hallelujah, and with great respect na tayo po ay nakakatayo dito sa harapan. Hindi po lahat nabibigyan ng ganitong pagkakataon. And I would like to, hallelujah, also recognize yung presence po ni
Pastor Alex and Lola Vin. Hallelujah sa oras po na ito. Sabi ko nga mga kapatid, I am least na ako po yung least sa lahat po ng tumatayo dito sa harapan. Pero I hope mga kapatid na for a few minutes, alam niyo naman po hindi po ako matagal magsalita. Hinihiling ko po ang inyong paikinig sa salita ng Panginoon. Hallelujah. And this sermon, hallelujah, revolves in the first two chapters of 1 Samuel. Hallelujah. And I would like to give this a title. Sabi ko, mga kapatid, huwag kang titigil. Mga kapatid, hallelujah. Thank you, Jesus. And sa amin, mga kapatid, konting background lang po, hallelujah. When we were meeting, hallelujah, kami po ni na pastor, no, nung nabigay yung topics or yung theme for this month, no, nung tayo po ay naatasan na magsalita, hallelujah. Thank you, Jesus. Parang may inimpress ang Panginoon sa akin kasi nabanggit nga po ni Sister May na last week po may prayer and fasting. And this is also around this idea also, mga kapatid. Dito ko din kinuha yung at least portion nung akin pong shinare nung nakaraang fasting. So, syempre mga kapatid, di nyo na narinig yun. Kaya dapat taatin kayo para maririnig nyo. Amen. Hallelujah. Praise God. So, this is the story of Hannah. Hannah. Someone na maybe some of us are familiar with, no? Familiar na sa nila si Hannah. Pero yung iba sa atin, kasi yung si Hannah at yung kanyang storya, hindi ganun ka common, mga kapatid, no? Hallelujah sa mga tao. No, unlike kay Moses, unlike kay David, unlike kay Noah, kahit diyan sa labas magtawag ka, kilala nila 'yun eh. Pero yung dito, yung story ni Hannah, it's kind of different, di natin alam. Hallelujah. So, a few backgrounds mga kapatid, hallelujah. Thank you, Jesus. Gumagana kaya ito? Okay. So, a background, hallelujah. Hannah is one of the two wives of Elkanah. So, dalawa sila. No, during that time, hindi naman siya very frowned upon, although it is not encouraged by the Bible, no, during the Old Testament, na magkaroon ng madaming asawa. Hallelujah. But, compared now, syempre, talagang kapag dalawa asawa mo, hindi ka Kristyano. Hindi ka Kristyano, alam natin yung mga kapatid. Hallelujah. But, this was before, so their culture, yung kanilang kultura at yung kanilang tawag dyan, lifestyle ay iba. So, she is one of the two wives of Elkanah. So, yung isang asawa, ang pangalan niya, Penina. Okay? Hallelujah. So, and sabi dyan, si Penina daw, no, yung isang asawa, may anak. Si Hannah, yung isang asawa, wala siyang anak. Mga kapatid. So, doon pa lang, meron na tayong napipick up na conflict. Hallelujah. And, sabi dyan, mga kapatid, na nagbibigay si Eli ng portion, no, ng kanyang, kung ano meron siya, kay Penina at doon sa mga anak ni Penina. Pero kay Hannah, doble, dahil mas mahal niya si Hannah. Hallelujah. But, even then, the fact still remains. Ano yung fact na yun? Ang ibig sabihin nun na ay baog pa rin si Hannah. No, hindi siya bear ng anak. Hindi siya pwede magkaroon ng anak. Dahil nga baog siya. Hallelujah. She is barren. But, despite of all this, mga kapatid, she is faithful to the Lord. Sabi sa 1 Samuel chapter 1 verse 7, na every year, it says year after year, praying for a child. Pumupunta si Hannah, hallelujah, sa templo ng Panginoon para nananalangin siya. Nabigyan siya ng anak. No? Kasi siya yung wala eh. No? Sa kanilang dalawa ni Penina, siya yung wala. Hallelujah. And sabi dyan mga kapatid, hallelujah, no, nakikita natin yung story ni Hannah, pero we can also reflect. Makita rin natin yung sarili natin sa kanya na maganda na faithful tayo. Katulad ni Hannah. No? Maganda na faithful tayo kay Lord na kapag tayo ay nanghihingi. Pero wag naman sana kapag nanghihingi lang. Hallelujah. Some of us are guilty sa ganito, mga kapatid. Guilty tayo na tayo ay faithful at masigasig, nakakainganyo mag-worship kay Lord, nakakainganyo mag-pray kay Lord. Hallelujah. Kapag tayo ay maghihingi. Pero kapag binigay na ni Lord, hallelujah, praise God. It's a different story. Di na tayo mahanap, di na tayo makausap, at di na tayo makita. Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise God. Hallelujah. At sabi dyan, mga kapatid, si Hannah,
No, hindi binibigay ng Panginoon sa kanya yung pinapanalangin niya. Siya ay year after year after year. Siya ay faithful sa Panginoon. Pupunta siya sa templo. Ano ginagawa niya? Nanalangin siya. Lord, bigyan mo ako ng anak. Amen? Praise God. But, in the story of Hannah, hindi siya ganun ano tawag dyan, mga kapatid? Parang fairy tale, no? Na alam na natin na siya ay nanalangin, sinagot naman, ganyan. Hindi siya ganun eh. Kasi in the middle ng kanyang pananalangin, in the middle ng kanyang struggle, mga kapatid, hallelujah, merong mga taong sinusubukan siya. Hallelujah, hallelujah, praise God. Yung kanyang rival, sabi dun sa Bible, no, rival eh. No, ang kanyang rival, si Penina, pinoprovoke pa siya. Ano siya sabi sa kanya? Hallelujah. No, she is making Hannah's life miserable. Miserable. Ginagawa niya miserable yung buhay ni Hannah. Bakit? Kasi sarado ang kanyang womb. Sinarado ng Panginoon ang kanyang womb. It is seen in 1 Samuel 1:6. No, hallelujah. Basahin natin. Thank you, Jesus. 1 Samuel 1:6. And her rival also provoked her severely to make her miserable because the Lord had closed her womb. Imagine, hallelujah, miserable na nga ay yung pakiramdam, no? Malungkot ka na nga, meron pang mga tao na katulad ni Penina, no? Aasarin ka pa. No, mga kapatid, ang sabi dyan, hallelujah, thank you, Jesus. May problema ka na nga, may dumadagdag pa. Hallelujah, praise God. Ewan ko sa inyo, mga kapatid, kung makaka-relate kayo sa ganyan, hallelujah. Pero may mga times sa ating buhay na meron na nga tayo madaming isipin, no? Yung mga tao pa sa paligid natin, sinusubukan tayo. Hallelujah. Ikaw ay nanalangin sa Panginoon ng pagpapala. Hallelujah. No, Lord, bless me dahil matindi ang aking pangailangan. Hallelujah. Papamukha pa ng mga tao sa paligid mo. Instead na tulungan ka, hallelujah. Instead na samahan ka, damayan ka, intindihin ang iyong problema. Anong ginagawa nila? Dumadagdag pa sila. Hallelujah, mga kapatid. Siguro sa inyong mga, hindi ko abisado ang inyong mga buhay, mga kapatid, pero most likely, baka may naiisip tayong mga ganitong tao sa ating buhay. Hallelujah. Na meron na nga tayong isipin, may dadagdag pa sila. So, sa story ni Hannah, no, ganito, si Penina, yung isa sa mga tao na nagtetest sa kanya. No, pangit na nga yung sitwasyon niya eh. Di ba, mga kapatid? Ganon pa din yung ginagawa ni Penina. Pero let us remember, mga kapatid, na hindi natin mapiplease lahat ng tao. Hindi natin trabaho, mga kapatid, hallelujah, na lahat ng ating nakakasalamuha ay matutuwa sa atin. Hindi natin magagawa yun, mga kapatid. Imposible yun. Kahit nga si Jesus hindi lahat ng tao masaya sa kanya Ano nangyari kay Jesus? Hallelujah. She was crucified in the cross. Dahil sa galit ng mga tao sa kanya. Even Jesus, hindi niya na-please lahat. No, mga kapatid. So, kung tayo, mga kapatid, minsan may mga times na tinatry natin ng sobra-sobra. Hallelujah. We would go for so much length para lang mapasaya yung ibang tao. Mga kapatid, tigilan po natin yan. Hindi po yan makatotohanan. Hallelujah. Yan realistic, mga kapatid. Hallelujah. Meron mga tao sa paligid natin na hihilingin na tayo ay bumagsak. Meron mga tao sa paligid natin, hallelujah, na hihilingin na tayo ay mag-fail. Kaya dapat, mga kapatid, ang focus natin ay na kanino? Nasa Panginoon. Hallelujah. Kasi alam natin, mga kapatid, ang tao hindi yan consistent. Hallelujah. Bukas, bati kayo, sa susunod, magkaaway ulit kayo. Amen. Hindi consistent ang tao. Isang araw, akampi mo sila. Bukas, kaaway na, mga kapatid. Hallelujah. Ayaw na nila sa iyo. So there is a reason why, hallelujah, the Lord is invoking to us, hallelujah, na we should put our focus, our trust sa Kanya. Kasi si Lord, hindi magbabago yan eh. Hallelujah. Kung ano siya dati hanggang ngayon, mga kapatid, ganun pa rin siya. Kaya expect mo bukas, hallelujah, yung Diyos na nagpala sa iyo, yun din ang magpapala sa iyo bukas. Amen. Hallelujah. Praise God. Thank you, Jesus. Glory. At hindi lang si Penina, mga kapatid. No? Aside sa kay Penina, hallelujah, meron pa isang tao na nagtetest sa kanya, hallelujah, yung asawa niya. Sabi sa 1 Samuel 1:8, then Elkanah, her husband, said to her, Hannah, why do you weep? Why do you not eat? And why is your heart grieved? Am I not better to you than 10 sons? No, grabe yung yung mindset yung ni Elkanah, yung kanyang asawa. Sabi, ba't di ka kumakain? Ba't ka umiiyak? Hindi pa ba ako sapat? Sweet sana, mga kapatid kaso hindi yun yung gusto niya. Gusto niya ng anak No, sweet sana, okay sana yung intention ni Elkanah No, hindi pa ba ako sapat?
Kailangan mo pa ba ng, am I not better to you than 10 sons? Hallelujah. Gusto mo ba yan? No? Even yung asawa niya. Even yung asawa niya, kini-question siya. No? And again, hallelujah, mga kapatid, hindi natin nire-remove, no? Mahal natin yung mga tao sa paligid natin, especially our loved ones. Hallelujah. Pero sometimes, there is that situation, hallelujah, mga kapatid, na mangyayaring i-question nila yung tayo, yung ating intention, yung ating faith. Hallelujah. Minsan nga, mga kapatid, diba, sabi nga nila, mas masakit, ang only tao, ang nag-iisa na tao, hallelujah, na pwede mag-betray sa'yo, hindi yung kalaban mo. Kasi expect mo na talaga na ayaw niya sa'yo. Ang magbe-betray sa'yo, sino? Yung mga taong malapit sa iyo. No, kapatid, hallelujah. So, hindi kasi sabi na huwag kayong magtiwala sa inyong mga pamilya o huwag kayong magtiwala sa mga taong malapit sa inyo. Hallelujah. But, hallelujah, ang sinasabi ko sa inyo mga kapatid is yung ating tiwala ay hindi dapat nasa tao, even nasa pamilya natin. It should be not 100%. Hallelujah. Ang 100% dapat na kay Lord. Yung sa ating mga pamilya, sa ating mga saboy, yes, there is a portion, a big portion of them, our trust, hallelujah, our faithfulness sa ating pamilya. Pero dapat palagi ang priority, ang sinasabi ng Panginoon, dapat siya ang pinaka-priority, dapat siya ang pinakamataas. Hallelujah. Kasi katulad ni Hannah, mga kapatid, ganito, pati asawa niya, question siya. So, kung gano'n ang situation, there's a question that arises, ano dapat ang iyong gagawin kung ganito ang iyong sitwasyon? Hallelujah. So, tingnan natin kung anong ginawa ni Hannah, no, mga kapatid. Hannah, the first thing that she did, after nung sinabi ni Elkanah sa kanya noon, nasabi siya, ba't ka umiiyak? O, bakit ka hindi kumakain? No? Ba't ka malungkot? Ang una niyang ginawa, tumayo siya doon sa kanilang hapagkainan. Pumunta siya sa templo. Anong ginawa niya? Siya ay nag-pray. Hallelujah, mga kapatid. Hallelujah. Sa atin, mga Kristiyano, hallelujah, mga kapatid. Ito dapat SOP dapat natin yung manalangin. Kapag may, ano yung sabihin ng SOP, mga kapatid? Standard Operating Procedure. Ito yung term na ginagamit ng mga professionals, no? Hallelujah. Na kapag nagkaroon ng dilubyo, nagkaroon ng chaos, nagkaroon ng problema, ito yung kanilang palaging gagawin. Sa ating mga Kristiyano, meron tayong SOP. Hallelujah. Pag may dumating na pagsubok sa iyong buhay, pag may dumating na problema sa iyong buhay, pag may hindi ka naintindihan, anong SOP natin? Manalangin. Hallelujah. Praise God. Kung hindi ka nananalangin sa gitna ng problema, hallelujah, I don't think I can call you a Christian. Amen. Hallelujah. This is our way of asking God for help. Hallelujah. Ito yung SOP natin. The first thing na magpa-pop up sa utak mo kapag nagka-problema ka, hindi yung lumapit sa kaibigan, hindi yung maghanap ng anong solusyon. The first thing that you should do is pray. And that is what Hannah did. Yun yung ginawa ni Hannah, mga kapatid. Hallelujah. Pagkatapos siyang questionin ng ganon, anong ginawa niya? Tumayo siya, pumunta siya sa templo, siya ay nanalangin. Hallelujah. Praise God. Palapaan natin ang ating Panginoon. Oh, thank you, Jesus. And that is what Hannah did. No? Makikita nga natin doon, nakakatawa nga mga kapatid, no? Kung babasahin natin yung 1 Samuel, yung 1 Samuel chapter 1, no? Sobrang taimtim nung prayer ni Hannah. Hallelujah. Na sinabi sa kanya, no, kanina nabasa natin. Hallelujah. Sinabi sa kanya nung priest ni Eli, lasing ka ba? Kasi gumagalaw yung bibig niya, pero walang lumalabas na tunog. Sobrang taimtim. No? Sobrang, nangyari na ba sa inyo yung mga kapatid, no, na talagang sobrang you're in the presence of God. Talagang naramdaman yung presensya ng Panginoon. Hallelujah. Talaga kahit gusto mong may sabihin, sa isip mo lang pero hindi siya lumalabas sa iyong bibig. Walang tunog. And that is what Hannah is doing at that moment. Sobra yung grief niya, mga kapatid. Sobra yung kanyang pagkalungkot, mga kapatid. Na umabot sa point na talagang gumagalaw yung bibig niya, nanginginig yung kanyang bibig, pero walang tunog. Walang sound na lumalabas. Hallelujah. And minsan, mga kapatid, may mga times sa ating buhay na kailangan natin talagang taimtim na prayer. Hallelujah. Yes, a prayer of yung talagang declaration, a prayer of triumph. Yes, it is good. But there are most times, mga kapatid, na gusto natin ng intimacy kasama ang Panginoon. It creates intimacy Hallelujah. Na sa panahon na yun, ang talagang walang ibang nakakarinig sa iyo. Talagang kayo lang ng Panginoon, focus ka. Sobrang focus, hallelujah, ng iyong spirito na talagang nasa Panginoon lang. No? And, hallelujah, nakita naman natin, mga kapatid, after nung kanyang mga struggles, hallelujah, thank you, Jesus.
sinagot naman ng Panginoon, no? Hindi naman siya pinabayaan ng Panginoon. Sabi diyan, God did what He deemed right during this moment. He granted Hannah's prayer and gave her Samuel. No, mga kapatid, in 1 Samuel 1:20, so it came to pass in the process of time that Hannah conceived and bore a son. Nagkaroon na siya ng anak, finally, and called his name Samuel, saying, because I have asked for him from the Lord. Pinangalanan niya Samuel dahil nanggaling sa Panginoon. No, so she considered yung kanyang prayer answered, and yung sagot sa kanyang panalangin, hallelujah. No, yun din dinedikit niya sa Panginoon. And on the other side, no, balikan natin si Penina saglit. May anak si Penina, pero kung babasahin natin sa susunod na chapter, mga kapatid, yung the sons of Eli were corrupt. Yung anak ni Penina, corrupt sila. Hallelujah. Hindi sila blessed ng Panginoon. Hindi nila alam, no, paano magpuri sa Panginoon. Nakikita natin yan sa chapter 2, na hindi nila alam yung procedure of how to offer to God. And they were corrupt, sabi ng Biblia. No? So, anong gusto nating point na makuha dito, mga kapatid? Hallelujah. That there is a power in a prayer that never stops. Hallelujah, hallelujah. Si 1 Thessalonians 5:17, it says there, pray without ceasing, mga kapatid. Tayo manalangin ng hindi humihinto. And Hannah is a great example of a person that never stops, that is persistent. Hallelujah, mga kapatid. Hindi tumigil si Hannah na nakulitin ang Panginoon. Hallelujah. Hanggat hindi sinasagot yung kanyang panalangin. Sabi niya, mga kapatid, year after year. So, ibig sabihin, ilang taon na siyang pabalik-balik sa templo. Yun ang kanyang panalangin. Hallelujah. Lord, hanggat hindi mo sinasagot yung aking panalangin, hindi ako titigil. Hallelujah. Yun yung sinasabi dyan mga kapatid. Hallelujah. At yun ang ginawa ni Hannah. Kasi, minsan naman din, mga kapatid, hallelujah, may mga times, no, kapag down na down yung ating spirit, mabilis tayo panghinaan ng loob. Kakadagdag lang sa prayer list mo, nung bagay na yon, di mo na kagad sinundan, di mo na kagad inulit. No, kakadagdag lang bago lang, fresh yung ayong prayer request. Pero hindi mo na kinulit si Lord. Tumigil ka na sa panalangin. Tumigil ka na. Hallelujah. And we should look at Hannah when it comes to these problems, mga kapatid, when it comes to these situations. No? Hallelujah. Hindi siya tumigil hanggat hindi sinasagot ng Panginoon ng kanyang panalangin. Yung term dito, mga kapatid, yung kinukulit niya ang Panginoon. Hallelujah. Hindi yung kulit in a bad way, but kulit dahil, na parang kinakalabit niya ang Panginoon. Lord, pakinggan mo ako. Lord, pakinggan mo ako. Lord, pakinggan mo ako. Yun ang ginagawa ni Hannah. And in time, nakita natin, mga kapatid, hallelujah, na nangyari yung kanyang panalangin. Pero may time No? Isaiah 60:22 says, ako ang Panginoon, ang gagawa nito pagdating ng takdang panahon. Psalms 41 says, ako'y matiyagang naghintay sa Panginoon at dininig niya ang aking mga daing. Ganito ang nangyari kay Hannah. Mga kapatid, hallelujah, naghintay siya. Palagi natin siya sabi, trust God's timing, trust the process. Hallelujah. Pero minsan mahirap sundin, mga kapatid. No? Nakakabagot maghintay. Hallelujah. Sa sagot ng Panginoon. Hindi natin alam yung susunod. Nakakabagot maghintay. Hallelujah. Yung iba sa atin, hallelujah, mga kapatid, nandito tayo sa oras na ito, nandito tayo sa simbahan. Hallelujah. Dahil meron tayong panalangin sa Panginoon. Maybe the Lord is, hallelujah, giving you a reason right now to not stop praying. Hallelujah. Baka meron tayong mga problema, mga kapatid, meron tayong mga isipin. Hallelujah. Na dinadala natin sa oras na ito. Maybe yan yung binibigay sa iyo ng Panginoon na dahilan para hindi ka tumigil manalangin. Hallelujah. Praise God. And yes, alam natin, mga kapatid, a wish, a desire, yes, sure, it's a good thing. Okay yan. Hallelujah. Pero dapat nasa plano ng Panginoon. No? Makita natin si Penina, meron siya anak, pero corrupt. Yung anak ni Hannah, si Samuel, nasa plano ng Panginoon. Si Lord mismo ang nagbigay. Ano nangyari? Blessed. Hallelujah. No? Yung ating mga panalangin, mga kapatid, yes, it is good na meron tayong mga hinihiling sa Panginoon. Pero kapag tayo ay hihiling sa Panginoon, ilapit natin sa Kanya. No, mga kapatid? Sometimes we ask for things, tayo ay nananalangin at humihingi ng mga bagay na minsan, wala na sa plano ng Panginoon. Hindi natin nakikita. Minsan, kagustuhan na lang natin.
yung ating sinusunod. And I share this with the last prayer and fasting, mga kapatid. Sabi ko, yung isa sa mga pinakamatapang na pwede nating sabihin sa ating panalangin, hallelujah, is, let your will be done. Hallelujah. Kasi kapag sinabi mo yun, ibig sabihin, kahit hindi mo gusto yung mangyari yung hindi mo gusto, okay lang sa'yo kasi yun yung plano ng Panginoon. Matapang yun, mga kapatid. Hindi yun basta-basta. Hallelujah. Kasi meron tayong gusto natin yung good eh. Gusto natin yung pabor sa atin. Pero kapag yung will ni Lord hindi pabor sa atin, dapat ready tayo nun pag sinabi nating let your will be done. No, mga kapatid? And, hallelujah. Ngayon, tinuturuan tayo, mga kapatid, hallelujah, na tayo ay maghintay. Bakit kailangan natin maghintay sa sagot ng Panginoon? Katulad ni Hannah. Year after year, di ba? Nanalangin si Hannah, pero ang tagal ng sagot ng Panginoon sa kanya. Nakailang balik siya sa templo. Kilala na siguro siya ng mga tao doon. Ito na ulit si Hannah. Mananalangin na naman to. Alam ko ang prayer nito eh. Kilala ko na to eh. Hallelujah. Paulit-ulit na. Ang tagal bago isagot ng Panginoon yung kanyang panalangin. Hallelujah. But do you think that Hannah would still be praying so intimately? Sa tingin niyo ba, mga kapatid, manalangin si Hannah ng sobra-sobra? No, mga kapatid. Kung sinagot agad o binigay agad ni Lord yung prayer niya. Hallelujah, mga kapatid. And Hannah prayed for something specific. And sabi nga dyan, mga kapatid, no? Kapag will ni Lord mangyayari, ganun yung nangyari sa kanya eh, di ba, mga kapatid? Will ni Lord yun eh. Hallelujah. Pero, may oras. No, mga kapatid, may panahon. Hannah prayed and fasted for her prayer sa loob ng ilang taon. Hindi lang siya basta nanalangin, mga kapatid. Nakalagay din sa 1 Samuel that she also fasted. Nag-fasting din siya, mga kapatid. So prayer and fasting yung ginawa ni Hannah, combination yun, mga kapatid. It is the most powerful one. Hallelujah. Na talagang you are harnessing the power of yung panalangin kapag ikaw ay nag-aayuno. No? So siya, ganun yung ginawa ng Panginoon. Pero hindi agad binigay ni Lord sa kanya eh, no? Alam ni Lord na eventually bibigay ko yan. Eventually magkaaroon ka ng anak. Pero hindi ngayon, sabi ng Panginoon. Hallelujah. Again, hindi natin alam yung eksaktong reason, hallelujah, sa mga bagay, bakit dinidelay ng Panginoon. Hallelujah. Hindi natin alam, hindi ko masasabi sa inyo, mga kapatid, kung ano yung exact na reason, bakit hindi pa binibigay ng Panginoon yung sagot sa iyong panalangin. Pero one thing is for sure, hallelujah, looking unto Hannah's story, meron tayong isa na pwede natin maisip na rason. Hallelujah. That an unanswered prayer results to persistent faith. Hallelujah. Ang panalangin, hallelujah, mga kapatid, na hindi agad sinasagot, ano nagre-resulta, mga kapatid, isang persistent na pananampalataya. Hallelujah. Kaya siguro, mga kapatid, na nasaputi ka pa rin ngayon, hallelujah, ng iyong problema, hallelujah, meron ka pa rin daladala, nakabigatan sa iyong puso. Bakit? Hallelujah. Dahil gusto pa ng Panginoon na lumapit ka pa sa Kanya. Hallelujah. Kasi pag inalis ko yan, sabi ni Lord, baka hindi ka na lumapit eh. Hallelujah. Kalahati pa lang yung journey mo. Binigay na ni Lord, di mo na nakumpleto. Hallelujah. And that maybe is what Jesus is saying sa atin sa oras na ito. Hallelujah. Kung meron tayong panalangin sa Panginoon sa oras na ito, hallelujah. And I really like this, mga kapatid. Hallelujah. God may not answer, but it is sure that He listens to our prayer. Hallelujah, mga kapatid. Sa storya ni Hannah, hallelujah, hindi agad sinagot ng Panginoon yung kanyang panalangin. Pero alam natin na naikinig si Lord. Bakit? Year after year, hallelujah, sinagot na ng Panginoon. Hallelujah. Kung meron kang panalangin sa oras na ito, mga kapatid, hallelujah. Oh Lord, wala pang sagot yung aking panalangin, Panginoon. Hallelujah. Pero wag mong kalimutan na nakikinig ang iyong Diyos. Siya ang bahala magbigay ng pagpapala sa iyo sa takdang panahon. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. James 5:16, hallelujah. It says there, malaki ang nagagawa ng panalangin ng taong matuwid. Hallelujah. It is good that we pray. It is good that we have faith. It is good na tayo ay palaging nandito sa gawain. Pero tandaan natin, mga kapatid, hallelujah, dapat tayo din tama tayo sa Panginoon.
Hallelujah. Hindi pwede na nanalangin tayo para sa downfall ng ibang tao. Hindi pwede na nanalangin tayo na, Panginoon, ikaw na yung mag-alis ng blessing sa kanila. Hallelujah. Hindi pwede yun, mga kapatid eh. Hallelujah. Sabi dyan, no, yung taong matuwid, dapat just, dapat tama din tayo. Yung desire natin, yung ating panalangin. Hallelujah. Nakita ng Panginoon na tama. Hallelujah. Yung panalangin ni Hannah. Nakita ng Panginoon na nasa plano yung panalangin ni Hannah. So anong ginawa ng Panginoon? Hindi siya nag-hesitate. After years of sacrifice, after years of prayer, after years of fasting, hallelujah, binigay niya kay Hannah yung kanyang panalangin. And I invoke, hallelujah, the same Spirit, hallelujah. And I invoke, hallelujah, the same, no, mga kapatid, power sa atin. Gusto ko kayong encourage, mga kapatid, hallelujah. I know yung prayer, yung topic ng prayer, palagi nating naririnig. Alam na natin, naririnig na natin to. Palagi nang sinasabi sa atin. Hallelujah. But Jesus is telling us, hallelujah, sa ganito mga panahon, mga kapatid, sobrang unsure ng ating paligid. Hallelujah. Nabanggit ni Sister Norma kanina na hindi siya masyado naikinig sa balita. Hallelujah. Dahil nakaka-stress po, di ba? And totoo yan, mga kapatid. If you will see the news, hallelujah, sa loob ng 1 linggo, yung nasa main headline, hallelujah, may 2-3 banggaan na extreme yung nangyayari. Hallelujah. Sa geopolitics, mga kapatid, may mga bansa na talagang nagkaaroon ng tension. Sa atin, mga kapatid, with China, nagkaaroon ng tension. Hallelujah. Ganon din, mga kapatid, sa Ukraine at sa Russia, hindi pa tapos yun, mga kapatid. No, may mga nakikita akong clips ng mga buhay. Hallelujah. Kasi ang ginagamit nila dun sa Ukraine, mga kapatid, mga drone na may camera. Tapos nakikita nyo sa video na papunta sa tao, tapos sasabog. Hallelujah. Sobrang grabe yung buhay na nawawala sa mga oras. And it is, today, mga kapatid, today is very dark. Hallelujah. Dark yung mga panahon ngayon, mga kapatid. And the Lord is urging us to pray. Hallelujah. And gusto ko yung tanungin, mga kapatid, ano po ang ating ginagawa? Hallelujah. Yes, meron tayong mga sariling prayer, no, mga kapatid. But let us not forget, hallelujah, to pray, not only for ourselves, na hindi lang para sa ating sarili, sa ating mga kasama, mga kapatid, sa ating mga katabi. Hallelujah. Merong kapangyarihan pa, mga kapatid, sa panalangin, hallelujah, ng maraming tao. Hallelujah. Merong kapangyarihan, hallelujah, sa united na prayer, mga kapatid. Kung meron tayong panalangin, hallelujah, hallelujah, let's do it. No, merong unity, hallelujah. Meron tayong pagsasama-sama sa panalangin, hallelujah. And sa oras na ito, mga kapatid, hallelujah, sabi ko po sa inyo, mga kapatid, hindi ako matagal magsalita, hallelujah. And I want us to give time to prayer, hallelujah. Gusto ko sa oras na ito, mga kapatid, tayo, hallelujah, ay luluhod, hallelujah, tayo magkaaroon ng panahon sa panalangin, hallelujah, just like what Hannah said. Alam ko, mga kapatid, na meron tayong mga problema sa buhay. Alam ko, mga kapatid, hallelujah, na meron tayong mga dinadala, kaya tayo nandito sa lugar na ito. Hallelujah. At gusto ko, mga kapatid, na ilapit natin ito sa Panginoon. Hallelujah. Mga kapatid, hindi tayo titigil. Hallelujah. No? Sa ating pananalangin. Tayo po lahat ay tumayo. Hallelujah, hallelujah. And as I invite the music team, hallelujah, let us go into a prayer. Hallelujah. Right now. Let's go into prayer right now, mga kapatid. Hallelujah. Thank you, Jesus. Praying is the best thing that we can do. Hallelujah. It is our way of communicating with God. It is our way of connecting with God. Hallelujah. Huwag nating putulin, mga kapatid, yung ating koneksyon sa Diyos. Huwag nating putulin, mga kapatid, hallelujah, ang ating pakikipag-usap sa Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.